Witness na naglakas loob na ikanta si Martin Romualdez at Saldico nawawala. Congressman Kiko Barsaga nilahad sa publiko na matapos ibulgar ni Orly Gutesa ang pagkakasangkot ni Romualdez at co sa flood control probe ay hindi na mahagilap ang naturang witness. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Tila hindi na nga umano mahagilap ang nagpakilalang si Orly Gutesa na dating empleyado ni Saldico matapos nitong ibulgar ang lahat ng transaksyon nila. Ayon nga sa Facebook post ni Congressman Kiko Barsaga, Orly Regala Gutesa, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Sari-sari naman ang naging komento ng mga netizens. He was supposed to appear before DOJ Boying Rimulya earlier at 9:30 AM but we have not heard from him at all. Baka nagpatay lang ng cellphone kasi madaming tatawag para umareglo. Parang broadcaster na si Percy Lapid lang. Critical kay Romualdez and Marcos, ayon, pinatay. Yung self-confessed gunman niya, nag-suicide daw. Kaya di malayo itumbayan ni Romualdez. Not surprising, pero sana kahit ayaw niya, witness protection is a must, day in day out. Baka off lang CP at nasa briefing na ni Rimulya. Bago ka lang bagyo, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo eh. Pwede ba doon simulan, Sen? Kasi parang witness ni Sen Dante Marcoleta. Parang hindi, narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig Opo. ng... ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Aha, okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming sesyon. Aha, opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang, kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Aha. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan niyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Kahapon. Thursday po kahapon. Oh, kahapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi Ayan. sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado. Merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi, yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kasi hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Yes Ngunit, po. ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kasi drop lang So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung Oo, tinutukoy. nandun siya. Okay, opo. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko,
siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Sakto yun. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o humanap ng magnonotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, oo. Okay, opo. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din Ay, sa hindi akin. nyo rin expect na pupunta. Abay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung di ka dumating, wala namang nawala sa akin. Diba? Eh, dumating. Ayun. O, tapos, pagdarating na sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi, ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Ayun, opo. Dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang, kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim. Kinapos. Merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka may yung hawak katabi din ko, ng kopya, siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Sinusundan namin yung binabasa niya, di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, magpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat, na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master yun Sergeant Gutesa. pong binigyan niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yun sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kaagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Ayun, Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Di ba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Mayroon ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya,
ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang ano kasi Ayun, dalawang may linya yung kulang. nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung Ay, sinasabi. sakto yun, nakarecord Kasi sa magitan ng iba yung recorded eh. Yes, po. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, Yun maski din sa yung record, ganun din. Yes. So, Kasi ano yun, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Putol Opo. talaga eh. So, yun Ganun pala yun. nangyari. O yun ang una. Yes. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. Oh. Yes. O ganito. Oh. Yung si Orly ba? Opo, Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? public. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkaka-type yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na mayroon pong mali dito. Para siguro korekin din yung record na iniwan niya kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po, oo. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. yung nakapangalan mismo mo doon. O sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa, kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, Opo. page number, Yes. book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may ilalagay niyo, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli Oo, para ma-explain malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Nasa, yung notaryo. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Ano yung pinag-usapan Di ba natin? doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma ron yung notaryo, merong doc number, page Yes. number, book number, Opo. series of yung year. Yes. Stampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, Pagkatapos, sir. yung sinasabi niya, yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo, saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? Oho. Pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayan natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Nung Gutesa. Gutesa. Oo. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado Nakapirma. yun. Sana mapakita para malinaw. Sige po. Alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap Sige, yun, sige, oo. Oo. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Granting, salaysay? opo. oo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid, kahit na walang notaryo yon, Okay. kahit walang notaryo yun, Oo. hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage, Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung affidavit. salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon, di ba? Kaya nga. Tama po. Oo. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya, ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Oo. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa television yung binabanggit o yung dokumento.
Hindi, yung pinakahuling, Yung sa huli. yung huling pahina. Last page, Nandun last page. yung... Oh, may pirma. Ayun, Yan, opo. ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc, Doc number. Opo. Ano Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc Opo. number nasa Doc baba. number Ayun. 255. Oh. Doc number Paano 255. makukuha Page ni number paano 54? makukuha nung ano yung 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 255. number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page Data number. Page 58 sabi niya yata. Opo. Oh. Book number. Ano ba 'yon? Hindi ko po maintindihan. Oh. Parang letter V. oh. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, Yes. yung, Ayan, yung kulay opo. asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n, at nakakuha niya yung doc number, nakakuha niya yung page number, nakakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, Opo. meron dry seal yan. Or yung dry seal, Nakita nyo may dry seal? may dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Ayun. opo. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan. Kasi sila nang gumawa lahat eh. Oho. Ayun. Tapos, So, may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa kung sino notarial man, kung office. sino man. Bakit? Ba't mo pinayagan na mailagay lahat ang detalye na yan? Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi Makikita. pagkatapos Pagka ng isang buwan yan, o kung merong ganyan, I-report nila. i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede yung mga iba diyan naglalagay sila ng yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganung gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw sa ganung klaseng panahon kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganun, unrelated. lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na anong ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Pasasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. O, notarial register na, ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, oo. Oh. Mamumroblema pa pala yung peteche na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Oho. Oo. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Oh, imposible naman yun. Imposible. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. Nako. At ipakita, dyan ka nagpapanotaryo, yan talagang pumipirma. Oho. Yari yung Si law attorney. office na yan. Talagang gagawin natin dyan, para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabihin na natin. Ayun. Makikita mo, para ko nang nakita, tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun, 2025 eh. Ay pagka sinabing nawawala po biglang nawala. Si Bala na kayong gumawa ng conclusion. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma eh. Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung basta Wala yung abogado mismo. i-ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin na babasahin ko, kanya gano'n. Opo, Pag binasa niya, okay naman sa kanya. O sige kanya, inotaryo mo. Oho. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba eh. Kasi kung minsan wala siya doon eh. Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notary. May bayad kasi yun eh. Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. Oho. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away, kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, Abogado po ito. senador na abogado? Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay.